Bahagi ng trabaho namin mga navigator na piliin ng mga karapat-dapat na aplikante. Bukod sa tulungan sila makarating sa lugar na paggaganapan ng exams. Kaya naman, napakahirap makita nun at hindi basta makahanap ng kung sino-sino. Kung wala ang tulong namin. Malupong at malinamnam ang kanyang napanda-fracture ng Zaban. Pwede na kayo, murang-mura lang. Ang magandang brooch na ito, nahukay pa mula sa Androdal Palace ng Zaban. Pamandang kayamanan to. Wala mo nang kainahinala dito para hindi ka pwede malingat kahit saglit lang. Ganun talaga. Kapag naging maunlad ang isang bayan, sari-saring taong napapadpad dito, pati masasama. Tama na ka-window shopping mo, Gon! Bilis na! Okay! Nandito na tayo. Tingin ko ito na yung tamang gusali. Ha? Ang taas! Ang gagana naman ng mga pinsin nila dito! Dito pala gaganapin na exams natin. Ito palang pakiramdam maging hunter. Ang tinatamasa ng milyong-milyong aplikante mula sa buong mundo. Ang unang pagkakataon ko mag-hunter exam. Ganito din kaya ang naramdaman ni Papa noon. Hindi dyan! Dito tayo! Ito na yun. Teka nga, pinapaikot mo lang uli kami, no? Imposible ang lumang noodle house na yan ang lugar. Kung sabihin lahat ng aplikante ng hunter exam mula sa buong mundo ay magtitibon-tibon sa isang pipitsuging restaurant kagaya nito. Yun nga mismo mangyayari. Ha? Walang magkakamali magsuspecha na isang luma at masikip na noodle house ang totoong lokasyon ng tinaguriang hunter exam, hindi ba? Wala nga. Masak lang kaya. Baka hindi po ba yung backroom? Anong order niya? Kung bumilang steak na nakakapagpabukas sa mga mata sa liwanag. 3 order. 3 order ba? Anong luto ng steak? Inihaw ng dahan-dahan sa mababang apoy hanggang maluto na maigi. Okay, tumuloy na kayo dun sa likod. Maghintay na kayo rito. Maghintay sa ano? Tsaka nasa na yung iba? Excited na ako doon sa steak natin! Ha? Gon, walang pagkain na dadating. Password lang yun para makapasok tayo dito. Ganun? Akala ko kakain tayo. Isa sa loob ng 10,000. Ha? Ha? Yun ang bilang ng mga aplikanting nakakaabot sa stage na to. Magaling kayo. Bihira makaabot dito ang baguhan. Paano? Good luck na lang. Salamat po! Ikalulugod kong maging navigator niyo uli sa susunod. Ano ba yun? Tingin ko, isang malaking elevator ang kwartong to. Loko ko yun ha. Gusto niya uli maging navigator natin? Ibig sabihin inaasahan niya babagsak tayo, ganun? Isa lang sa loob ng 3 taon. Ano yun? Passing rate ng mga bagong kumukuha ng exam. Di nga. Talaga? Ganun kadalang? Madami sa kanilang bumibigay na dahil sa tindi ng mental at physical stress ng exams. Karaniwan din na pag-iinitan ng mga baguhan ng mga veteranong nandun para matakot sila at hindi na sumubok pa ulit. Matindi pala talaga ang kompetisyon. Kahit mali, gagawin ng iba para lang maging hunter. Siyempre naman, hindi yata birong estado ang maging hunter. Pangarap ng lahat ang maging hunter. Dahil sila may pinakamataas na sweldo sa buong mundo. Mali ka! Pinapangarap ng maraming trabaho ng isang hunter dahil yun ang pinakamarangal. Alam mo ba kapal ka talaga? Ikaw mo pera. Tol, makinig ka pa rin. Taon-taon sa ranking ng 100 richest people sa buong mundo. Ngayon mo, may kilimang kung nakakapasalis sa ngayon ang mga hunter. Totoo nakadikit sa pangalan ng isang hunter, ang pamamaril at treasure hunting. Pero pumapangalawa lang yun. Ang pagpapanatili ng kalikasan at kapayapaan sa mundo. Yun ang gawain ng mga tunay na hunter. Makinig ka! Kapag naging hunter ka, marami kang pribilehiyo tulad na lang ng free pa sa maraming bansa. Libre ka sa public facilities. Hindi lang pagpapasarap ang buhay ng hunter. Responsibilidad nilang mag-preserve ng artifacts, endangered species at natural resources. Pati paghuli ng kriminal at korap ng mga hunter. May nagpribilehiyo. Yun ang pinakamagandang dahilan para maging hunter. Maluwalhating isipan, malusog na pangangatawan at matatag na mga prinsipyo. Yun ang mga pinagmamalaki ng tunay na hunter. Ikaw po, sabihin mo sa kanya. Talagay mo. Hindi sa tanong niya naman. Kailangan ko ba talagang mamili sa dalawang yun? Tumigil ng elevator. Tuloy na lang natin ito mamaya. Nandito na nga tayo. Ang bigat ng tensyon sa hangin dito. Ibang-ibang mga aplikante dito ngayon sa mga nakita natin, dun sa barko at sa Zaban. Alam mong bawat isa sa kanila ay eksperto sa sarili nilang kakayahan. Kumusta? Oh. Okay, mukhang seryosong-seryoso lahat. Excuse me. Heto ang number mo. Pakikuha. Hetong sa'yo. At sa'yo. Pakisuot lang ang mga yan sa lahat ng oras habang nag-exam. At ingatan lang na huwag mawala. Mga baguhan kayong tatlo, tama ba? Gusto! Paano niyo nalaman na baguhan kami? Madali lang.
Ito lang naman ang pang 35 subok ko rito sa Hunter exams. 35 pesos mo na! Oo, ako yung tinatawag nilang veterano rito. Dapat bang ipagmalaki na repeater ka? Kaya kung may mga katanungan kayo, nandito na ako, handang tumulong. Salamat po. Asa nga pala, ako si Tomba. Ako si Con. Mga kaibigan ko sila, sina Kuratika at Leorio. Meron po ba ditong tulad yung veterano na napakarami ng beses na sumubok makapasa sa Hunter exam? Ako may hawak ng record ng pinakamadaming ulit pero may iba ring veterano. Tulad na lang ng isang yun. Si Todo, number 255, isang wrestler. Isa sa pinakamalakas dito. Wala man sa itsura, may utak din siya. Mandaro naman, number 103, si Bourbon, ang snake charmer. Hindi siya pala kaibigan at nagtatanim siya ng galit kaya masama naging kaaway. Sino pa ba? Si Modoro, number 191, Kung Fu Master. Kahit matanda na siya, wala pa ako nakikilala dito mas magaling sa kanya sa martial arts. Nandiyan din yung magkakapatid na sina Amory, Imuri at Umuri. Kapag nagsasama-sama sila ng lakas, mahirap din silang kalabanin. Pinakaupo ron, si Gareta, number 384, isang pasador. Eksperto sa pagbatay ng kahit anong uri ng hayop gamit ang mga blow dart at batuta. Marami pa dyan, pero sila yung mga tulad ng suki na ng Hunter exam. Ang galing! Pero alam nyo, sa totoo lang, no? Ang ganda, di ba? Naglaho mga braso niya at naging mga talulot ng bulaklak. Walang anumang gimmick o ilusyon sa likod nito. Kaya mag-iingat kayo. Kapag nakabangga kayo, hihingi kayo agad ng paumanhin. Nagbalik na naman yung payasong may sayad na yan. Nagbalik na naman? Ibig sabihin nandito din siya ng isang taon. Si number 44, ang magikero si Hisoka. Noong nakaraang taon, muntik na siya makapasa sa Hunter exam, pero bumagsak siya dahil pumatay siya ng examiner na hindi niya nakasundo. Ano? Pumatay siya? Bakit pinapayagan pa rin siya mag-exam ulit ngayong taon? Walang nakakagulat doon. Lagi nagpapalit ng mga examiner at pamamaraan ng exams. Sila nagpapasya na magiging resulta ng aplikante. Kahit sinong hudas, pwedeng pumasa kung yun ang gugustuhin nila. Ganun talaga, maaging yung lahat ng prosesong bumubuo sa Hunter exams. Walang may gusto sa baliw ng payasong yan, kaya may papayo ko, lumayo na rin kayo sa kanya. Halata naman puro trobo lang ang isang yun. Oo nga pala. May munting handog ako sa inyo. Ito, malamig na juice. Uy, tamang-tama, uhaw na ako. Thank you dito Okay na okay ang timing mo. Maraming salamat po! Salamat. Ayan na naman siya. Alam mo kung sino mabait eh, pero ang totoo, siya ang pinakamalupit dito. Si Tomba, at taga-tumba ng mga baguhan. Para sa tagumpay natin sa Hunter exams! Tagay!